Itago niyo na lang po ko sa pangalang Al. Ako po ay isang guro sa isang pribadong paaralan dito sa Rizal. 4 na taon na rin po akong nagtuturo sa school na to. Hindi ko na lamang po babanggitin yung pangalan basta't isa po ito sa mga Catholic school kaya hindi na bago sa amin na madalas kaming nakikisalamuha sa mga pari at madre. Hindi ko na rin matandaan yung dahilan kung bakit nag-OT kami sa school noon. Sa pagkakatanda ko, nasa 10 kami halos na magkakatrabahong naiwan sa school noon. Hindi rin naman po kasi kalakihan yung school. Basta't pagpasok mo pa lang sa gate ay kabuuhan na po nung school ang tatambad sa'yo. Bandang 7:00 na po ng gabi at latag na ang dilim. Yung room lang na pinag-stayhan namin ay yung may ilaw at kasama na yung maliit na simbahan sa tapat ng gate ng aming school. Nag-decide po yung isa kong kaibigan na bumili muna ng makakain sa labas. Paglabas mo kasi ng gate ay meron na rin po kasing babati na tindahan sa'yo doon. So bago kami pumasok ulit na school, tinawag kami ni Father. Andun siya sa simbahan nung oras na yon. Ang tanong niya ay kung bakit ginabi na daw kami sa school. Pag sinara na daw kasi ang main gate ay hindi na rin kami makakalabas dahil isa lang ang pinaka main gate ng school at simbahan. Sabi pa nga niya sa amin, ayaw din daw po niya na nalilate ng pag-uwi yung tauhan niyang tigasara ng gate. So pinuntahan na namin yung iba naming ka-work. Sinabi namin na pinapauwi na kami ni Father dahil nga sasaraduhan na ang main gate. So ura-urad ay nag-ayos po kami ng mga gamit. Bago kami makalabas ng gate, may mahabang pathway ka munang lalakaran. Sa daang iyon ay matatanaw mo naman yung cafeteria at madilim na rin nung oras na yun. Nagkakatakutan na nga kami ng sandaling yun, Sir Red, pero syempre tapang-tapangan ako at marami naman kami kasing magkakasamang naglalakad. Pero walang ano-ano. Na-magnet yung paningin ko sa loob ng cafeteria. Hindi ko rin naman alam kung bakit ko ginawa yun. Hindi ko lang talagang sinasadya at basta't napalingon lamang ako dun. Nangapal ang batok ko pagkatapos ng ilang segundo. Napahawak ako sa braso ng kaibigan ko. Hindi po ako pwedeng magkamali. Napasubsob na ako sa braso niya habang naglalakad kami palabas. Sabi ko nga din, "Ma'am!" At talagang nanginginig na ang boses ko. May nakita talaga akong madre. Nakatalikod siya at wari nakaupo sa isang upuan sa loob ng cafeteria. Hindi naman ako pwedeng magkamali dahil talagang kitang-kita ko na puting-puti yung belo nito. Namumuti sa gitna ng kadiliman sa loob nun at bukod pa roon, gumagalaw ito na para bang hinahangin. Sa isip-isip ko, anong gagawin ng madreng iyon sa loob ng school ng ganong oras? At bukod pa roon, dun pa talaga sa madilim at sarado ng kantin. Pamilyar na yon sa akin dahil araw-araw ay napapalibutan kami ng mga madre. Halos maglakad takbo na ako makalabas lang talaga ng school ng sandaling yun. Ang buong akala ko ay namalikmata lamang ako pero pagkalabas pa lamang namin ng eskwelahan ay agad na nagsalita ang academic coordinator namin at ang sabi, "Nakita niyo ba yung madre na nakaupo doon sa kantin?" Kulang na lang talaga, Sir Red, ay maiyak na rin ako sa takot. Ang buong akala ko'y ako lang ang nakakita. Nagsisi ako noon kung bakit tumingin pa ako sa bandang yon ng kantin. Yun ang unang pagkakataon na nakakita ako ng elemento at sana'y yun na rin ang huli. Sa katunayan, dito pa rin po ako nagtatrabaho.
At sa tuwing naiisip ko ang nangyari nung isang gabing iyon, tinatayuan talaga ako ng balahibo dahil sa labis na hilakbot. Sindak! Magandang gabi sa lahat. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Poy-Poy. Tubong Negros Occidental at ito po ang aking karanasan. Bata pa po kami ay nakatira na kami doon sa isang malaking bahay na pagmamay-ari ng Inchik. Ang siste po kasi naging caretaker po ng bahay si Lola kaya doon na rin po kami tumutuloy. Bukod pa roon, malaki yung bahay. May second floor at maraming kwarto. Dahil nga sa itsura nito, binansagan na nga po siya sa barangay bilang haunted house. Pero wala po talaga sa hinagap na ang akala kong tinatawag lamang nila na haunted house ay totoo palang may dahilan. Marami na daw po kasing nagpaparamdam sa bahay at pinagpapakitaan ng mga multo na naroroon nakatira. Unang karanasan ko sa bahay na iyon na siyang nagpatunay kung bakit tinatawag na haunted house ang bahay na yon ay nung minsang naglalaro po ako sa likod nito. Tanaw na tanaw po kasi yung bintana ng second floor. Doon nga'y naagaw ng aking pansin ang parabang kurtinang gumagalaw. Sa pakiwari ko nga nung una ay kurtina lang talaga na literal. Pero dahil kabisado ko na rin ang bawat sulok ng bahay, doon ko unti-unting napagtanto na imposibleng magkakaroon ng kurtina doon sa kwartong iyon dahil bakante po ito. Pagkalipas ng ilang minuto, may kung anong puwersa din ang tumulak sa akin para titigan yung bintana na kung saan ko nakita yung parang may gumagalaw na kurtina kanina. Napaawang na lamang ang aking bibig dahil sa sindak nang masilayan ko ang ulo ng isang babae na animoy nakadungaw sa bintana. As in, dungaw talaga, Sir Red. Hindi ko lang po talaga maidetalya yung itsura niya sapagkat natatabunan ng makapal at maitim niyang buhok ang kabuuan ng kanyang muka. Agad akong tumakbo sa loob ng bahay at tinawag ko ang aking tita at itinuro ko yung nakita ko kanina. Agad naman siyang pumunta sa likod ng bahay at ganun na lang din ang pagtataka niya sapagkat wala naman ng babae o kahit ulo man lang na nakikita sa bintana. Ang ikalawa ko naman pong karanasan ay nung pagsapit din ng dilim kung saan tahimik na ang paligid. Nalimutan ko nga din pong sabihin kanina na dito po sa sala ng bahay na ito ay meron pong sirang piano. Kahit anong pindot mo ay hindi na rin talaga tumutunog. Naalimpungatan po ako 11:00 ng gabi sapagkat may naririnig akong tumutugtog ng piano. Nung unay, inisip kong panaginip ko lang ito pero nagtataka ako dahil nadidinig ko pa rin lalo nang nagmulat na ang aking mga mata. Sinubukan kong gisingin ang aking pinsan na katabi ko subalit hindi siya nagising. Kaya tumayo ako at dahan-dahang nagtungo sa sala. Ganon na lamang ang aking pagkatakot, Sir Red, nang makita ko ang isang sundalo. Wala siyang ulo at siya ang tumutugtog ng piano. Literal talaga na hindi ako nakakilo sa kinatatayuan ko habang nakatitig dito. Natakot pa akong lalo nang biglang tumayo yung lalaki at humarap ang katawan niya sa akin. Doon na ako napasigaw. Nagising tuloy ang lahat ng mga taong natutulog sa bahay. Pinakalma nila ako at tinanong kung ano ang nangyari. Doon nga'y ikwento ko sa kanila ng dire-diretso ang nakita ko kanina.
Agad namang sinabi ni Lola sa akin na hindi na iba o hindi na rin daw talaga kagulat-gulat para sa kanya ang mga pagpaparamdam o pagpapakitang ito ng mga masasabing elemento, sapagkat ang kinatitirikan pala ng bahay ngayon ay dating tapunan ng mga bangkay ng mga sundalong Hapon na nasawi sa digmaan. Dahil doon, marami ang nagpapakitang kaluluwa sa bahay. Naikwento rin ng tita ko na minsan nga daw ng 12:00 ng hating gabi, siya ay nagising. Nagising siya dahil sa ingay ng mga sundalong animoy sabay-sabay na nagmamarcha. Sa una nga daw po'y natakot talaga siya at napatalukbong pa ng kumot. Ngunit sa katagalan ay nasanay na lamang siya. Maaaring para sa iba ay hindi po kapani-paniwala ang kwento naming ito, pero sadyang nangyari po sa tunay naming buhay. Ang pamilya ko ang siyang magpapatunay at maging ang mga bagong lipat at nakikiretake na ngayon ng bahay. Kahit nga din po sa mga bagong nagkicaretaker ng bahay ay may nasasabi na mga pagpaparamdam, kaya hindi rin po sila nakatagal. Ang alam ko pong huli, Sir Red, ay wala na rin pong nakatira sa bahay na iyon. Binabato na nga lang daw po ng mga residente yung bahay kung merong nagpaparamdam at agad naman daw pong tumitigil ito. Minsan pa nga daw po ay animoy may nag-aaway sa loob ng bahay na iyon kahit alam ng lahat sa barangay na wala nang nakatira o kahit sinong naroroon. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.